Sir po. Pilitin ko ng gulay ba? 3, 2, 1. Go. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito muli tayo sa ating munting kapihan type interview online. Muli, nandito po si General Eli Rio. Ay, magandang hapon po sa ating lahat. Ito na naman ang isang pahina ng ating mga impormasyon na dapat malaman ng ating kababayan. Dito po sa ating kabila ay si Colonel Leonardo Odon. Maraming salamat po sa inyong pagkilig ng programa ito. Maraming bagay na dapat malaman ng Pilipino at yun ang sisikapin namin na maipagwanag sa inyo para maintindihan kang nangyayari sa ating bansa ngayon. Yun po ang purpose ng ating interview ay para po may pakalat yung mas marami pang dapat maintindihan sa ating bansa, sa kalagayan ng ating lipunan at ng politika. Doon po sa huli nating pag-uusap, natalakay natin nga kung yung sa ang pinabagat natin ay si Junior Marcos at saka si Inday Duterte ay kailangan bang malis. Yun po ang natalakay natin, no? Nalaman natin nga yung mga maraming mga bagay na dapat nga pala silang maalis dahil bilang isang illegitimate na dineklara ng isang hindi rin lehitimong pagdideklara ng mga opisyal ng COMELEC. Ngayon po ang tatalakayin natin ay tungkol naman sa presensya ng China at kung ano po ang epekto nito sa atin at kung bakit nila gusto nito sa atin makuha yung mga gusto nilang makuha. Sinimulan po ito, palagay ko dahil sa actually meet po ito ni Mao Zedong nung gusto niya yung palawak sa kanilang maritime ay nagsangguni siya sa mga tao niya, mga kapwa niya, membro ng kanilang Executive Committee o Central Committee ng Communist Party of China na ito nga pong tinawag niyang dust line na dinevelop naman nitong pinakahuli nitong si bago nilang presidente na tinawag niya ng 9 dust line na sinasama nila yung mga iba pang mga at itong huli ay mayroon pa silang pahayag ng 10 dust line na po. Ang pilit nilang sinasama yung mga ating exclusive economic zone na kanila pag-aari raw ng kanilang maritime economic zone. So, sa po natin sa tanong na kailan po ba ito nagsimula ang hangarin nila, pagnanais nila na makuha itong ating karagatan na dulo ng ating nasasakupang economic zone. General. Actually, nagkaroon tayo ng UNCLOS, United Nations, yung Laws of the Sea, no? Na pinirmahan ng China ito, no? Yung UNCLOS na mayroong mga requirement na mayroong territorial waters ang mga bansa, 12 miles yata from the coastline. Yun talaga ang may-ari noon ay yung mga bansa, no? Walang iba makapagkuha ng part na ng teritoryo yan ng isang sovereign country, no?
Pero binigyan din ng up to 200 miles na tinatawag na economic zone, no? Ito naman ay pwedeng dumaan, wala makaangkin nito na ibang na mga bansa, pero yung Pilipinas, yung ating sa EEC natin, ay tayo lang ang pwedeng makinabang sa mga resources na nandyan sa dagat niyan. Especially under the water, no? Mga isda, yung mga minerals, yung mga, mga oil na pwedeng imina sa bed, no? Sa bottom of that sea. Hanggang 200 kilometers yan. Pero hindi mo rin mahadlangan ng pagdaan ng mga barko dyan for lang, no? Yung dadaanan Dadaanan lang, po. hindi hinto para mag-fishing for example or mag-explore. Kasi Dadaan lang na walang paalam. Yun ay pinapayagan. And itong West Philippine Sea natin, o yung mas malawak na South China Sea, ito is a very important waterway or channel for the world economy, hindi lang Pilipinas. No? I think, kung di ako magkakamali, almost more than 60% ng ship ng mga cargo, commercial cargo ay dumadaan dito. No? Kung yan i-block, ay talagang hindi hindi, sila makakadaan. yes, hindi makakadaan at yan ay bawal din. In other words, sa ating International na kasunduan. oo, pwede magdaan dyan, kaya lang ang exclusive, kaya nga exclusive economic zone Yun ay ang yung atin. bansa, no, na may na 200 miles sa kanyang shoreline, sila lang ang makinabang sa mga Resources. na nandyan sa yan. Wala nang iba. So, yun ang pan. Ngayon, ang problema na gawa nga ng sinasabi nga ni Jess na tinatawag na 9 dust line, no? Ngayon, naging 10 na nga. Na halos sinakop niya yung buong South China Sea. At halos malapit na, in fact, hanggang sa Parte na ng Palawan. yes, sa territorial waters na natin. So, yun ay ang paano. So, yung dating pinupuntahan ng mga mandadagat natin para manghuli ng isda para sa kabuhayan nila ay naapektuhan. In fact, nakakatuwa ngayon o malungkot na yung dati nahuhuli nilang galunggong ay nabibenta nila sa market natin. No? Ngayon, bawal na. Ang galunggong sa market natin ay huli ng mga inchik. Tayo nang bumibili. Yeah. At yan ay galing sa ating exclusive economic zone. No? So, pero nagsampa tayo ng protest dyan, yung time ni Pinoy, no? Yung paalis na si Pinoy. At nanalo tayo. Pero nung yung decision ay lumabas, si President Rodrigo Duterte ng presidente. At hindi gaanong pinansin, yun ang isa ring malungkot, hindi pinansin ni Rodrigo. In fact, ang sabi niya nga, scrap of paper lang daw yung panalo natin. So, ganyan ang sitwasyon natin. Nakakalungkot na. Yung bali sa kasaysayan yan ay panahon ni Administrasyong Ramos, itong tinatawag natin na mischief reef or panganiban reef
ay inumpisahan ng i-ocular ng China. And then, ginawa nilang pang-sarili na nila na na sila lang ang pwedeng mag-fishing. Binantayan nila yan ng gusto at nung una kasi dahil nakikipagdiplomatiko pa ang bansang Pilipinas mula kay Cory sa pagtanggap doon sa tinatawag na One China policy at saka si pinagpatuloy ni Ginoong Ramos, kaya akala niya ay okay lang na ganun basta. Nung bandang huli, napansin niya ganun na, binabawalan na yung ating mga mangingisda doon sa Panganiban Reef. Kaya nagsampa rin siya ng kanyang protesta. Pero sa pagkakaalam natin noon, merong kumausap kay Ramos dahil nagpe-prepara na noon si dating career-retire lang na Justice Carpio at saka yung kanyang National Intelligence Advisor na si Jose Almonte ng isang malaking protesta para doon. Pero may kumausap kay Ramos dahil nga modernization yung kanyang program sa AFP, medyo nagkalma si General Ramos. Yun ang hindi nila alam, sabi ni Justice Carpio, kung anong naging dahilan. So from there, naging mas mapanghas na nga sila, itong China, na hanggang yan, dumating na dyan sa West Philippine Sea. At yun nga, ginagamit na nila yung sinasabi nilang mapa nilang 9 dash line. So ano po masasabi niyo doon, Colonel Don? Okay, ang pagtingin ko kasi has very less to do with yung China Sea, yung China Sea. Ako nakapokus ako doon sa intention nila na i-control yung territory ng Pilipinas. And I can explain it this way. Una-una, yung parang yung Taiwan ang gusto nila makuha. Yun ang kanilang primary objective, makuha yung Taiwan. And to be able to do that, dapat makontrol nila yung teritoryo ng Pilipinas. So, nandun yung focus nila at yung lahat mo nangyayari, i-relate ko rin later on. So, ang ginawa ng China, mautak din naman dahil yung kung natatandaan nyo yung Opium War noong 1890s, yun na kinopya ng China. Kasi ginawa ng Britain, binikin yung China by sending opium. Talagang yung health ng China, sinira ng Britain. Hanggang wala na sila kundi sumuko sa demand ng Britain na ibigay sa kanila yung Hong Kong. Yan pa rin ang framework ng aking tingin sa ginagawa ng China ngayon. So hindi maliwanag sa marami yan, pero lahat ng nangyari in the past, kinokonect ako ron. For example, yung yung mga langis-langis na Duterte sa China, paglangis-langis itong si Marcos, yan ay talagang pinilit ng China na makuha itong presidente na ito. Makuha talaga dahil in the first place, itong Duterte, sinabi nga niya na I want Philippines to be Just a province. Just province of China. So itong China, lalo lumakas ang loob. So itong mga nangyayari in the recent past, naiintindihan niya kung bakit nangyayari. Una-una, bakit nagkaroon ng pogo? Maraming hindi nakakalam niya, pero I don't know whether I'm right or no. Pero yung pogo was meant to bring in Chinese people dito. Chinese people para gagamitin nila sa invasion ng China. So nandoon sila yung control ng ating territories. Ito naman si Duterte, siyempre, may itong nag-observe sa Incheck. Nabigyan pa siya ng billion para yumaman. Ang pagbalik ng China, binigyan agad nila, okay, we can open operations ng Pugo. Okay, kung mapapansin niyo, ang sinunod niya ron, yung visa upon arrival. Yung 1,000 na Incheck na naparating, ito talaga, initially para doon sa Pugo. Pero nung bandang huli, napapansin ko na yung dumarating, maklukat na batang Incheck. So sabi ko mga PLA ito, tuloy na, doon PLA. So nandun din yung problema natin. Hanggang ngayon, nakapokus pa rin sila, yung control ang ating territory. Yung Pugo na yan, talagang para control yung territory.
yung pagbibigay na ng pagbibigay na ng mga loans parang portal din yung territory. Bakit nila nagbigay ng loan para doon sa mga trend, mga railways? Ang lalaking pera niya. Pero kasi, in the end, gusto nila magamit yung mga transportation facilities na pag-andit na sila. So everything that they do, inilirelate ko rin eh. So gusto nila, kaya medyo hindi ako comfortable na sa ngayon, ano, ang focus natin nandun sa mga magnanakaw na Pinoy, yung mga nilalagyan ng Togo para yumama, para magkuha ng ano. Hindi yun ang main problem natin, para ito kung sinasabi. Ang main problem natin, gusto natin nga, the building of the security capacity dito sa Pilipinas, and the military is not even doing about it. Pagkakamali naman noon, hindi man talaga precisely yung military may problema, kundi si Duterte. Kinusukan din namin ni Marcos, sinabi huwag kayong makialam sa China. Kasi nahawakan nila sa leg nitong China. So ayaw nila itong military, lalaban at in whatever way, yung lalaban ng China. Hindi nila magbakay ang nangyari. Sabi ni Marcos, I promise you, I will not allow 1 inch for territory to be gotten by China. Ayan ang nangyari. Yung China nakuha yung 1 inch ng baliri, ng Navy sailor. Kasi binakpakan ng China, hindi man lang makalaban itong grupo natin. Hindi man lang mapagtanggol dahil ng order ni Marcos na huwag pakilaman yung ginagawa ng China. So nagkakitsili-tsila tayo, nagkabistuhan na talagang alubog tayo. Hindi natin makukuha rin China hanggang itong dalawang presidente ay siyempre magkukontrol ng policy about So, China. ibig sabihin po talaga, yung sinasabi nyo yan, nalagayan, yung mga yung sa communications natin, inumpisa na nila. Meaning, during GMA pa, meron na, no? Yes, Kasi, yung CDE deal nila, yun po yung yun po yung communications na pinapasok ni GMA na para makapasok ang Chinese para makakompete sa sinasabi niyang free market ng telecom. So ano po masasabi niyo dun, sir, na maaari nga pong yun yung Well, talaga yung mga presidente natin, no? After ng EDSA revolution, nagkaroon ang yung tinatawag natin na creeping invasion ng China sa South China Sea. Yung hindi muna pagpuna dahil dahan-dahan nga po. dahan-dahan nila ginagawa. No? Ito yung nangyari noong ang pinatalsik natin yung mga kano sa business nila. Before, pag narito yung mga kano, wala talagang Hindi pa sila makakilos masyado. Yung ginagawa nga natin bombing practice, yung mga ibang Spratly, wala talagang ang in-check, hindi talaga makalagay. Opo. Kasi narito yung mga basis ng kano. Oo nga po, nung panahon ni Ramos, wala na yung basis eh. Noong 1992, doon natin pinaalis sila, no? So after that, doon, paunti-unti, gawa na ng mga island fortress itong China. In fact, nagkaroon tayo ng standoff noong time ni Pinoy, nasa Scarborough Shore, Opo. na tayong umatras, para ang kasunduan, mag-atras yung dalawa. Tayo umatras, Sila hindi. sila hindi. So, Nanatili. kanila na Scarborough Shore, no? So, ito yung mga na nung humina talaga tayo, nawala na yung mga American bases, no? Na ngayon ay sa administrasyon ni Marcos ay, well, nag-umpisa ito sa administrasyon bago kay Duterte, no? Kay Pinoy, pinapakon na yung EDCA, yung mga Opo. basis. Hindi man basis talaga, kundi Joint exercise. pinapakon natin yung mga kano
sa mga military bases natin. Time ni Digong, wala talaga. Pero Pinatigil. pinatigil niya. Hindi niya naman tinanggal yung nandyan Oo. Pero time ni Marcos, nagdagdag siya ng mga, hindi ako magkamali, mga 5. No? And yung dinagdag ay more or less nasa northern part ng Pilipinas. At maraming nagsasabi dahil sa ito ang gagamitin para protektahan yung Taiwan. So ang talagang yung Taiwan talaga ang pinupuntirya ng China, China, no? Ba, opo, na opo. balik sa kanila or bumalik sa kontrol nila yung Taiwan. Hindi nila magawa yan dahil nandoon yung mga kano, no? Kaya kung narito sana ng mga kano noon, hindi rin nila Gagawa. gagawin yung ating pan. Ay nung tinanggal natin kano at wala naman tayong Lakas. magawa or makaya na makakuan sila, yung unti-unti sila na inangkin yung South China Sea. No? At karamihan dun sa South China Sea na inangkin nila ay iisi ng Pilipinas. Pilipinas. No? Natinayuan na nila ngayon ang kanilang Oo. facilities. Oo. So yun ang pa natin kung i-compare natin sa Taiwan, mas maliit ang Taiwan sa Pilipinas. No? Kasing laki lang, halos kalahati lang ng Luzon. Kasing laki lang ng Luzon yung Taiwan. Kaya lang, hindi malusog-lusog ng China. Dahil sa presence ng US. Taiwan. Saka So pinotektahan. importante talaga na hindi lang magka-alyansa ulit tayo sa mga allied forces. Hindi lang kano, no? Nandyan yung Japan, nandyan yung Australia, Opo. nandyan yung ASEAN region, Malaysia, Indonesia, Mga claimant din, mga claimant din, na pwedeng magtulong-tulong. tulong-tulong para hindi angkinin ng todo-todo ang ating West Philippine Sea sa ganyang paraan. Na hindi kailangan din ng giyera, na Yes, pinapanakot. Kasi oo. kung sama-sama o kung collective effort po yun, mapupuwersa lagi ang United Nations kung saan membro Oo. sila na hindi mo dapat ginagawa yan, China. Parang Oo, ganun. at mayroon ng batas ang United Nations na umiiral, no? Yung UNCLOS, Opo, yun nga. Yeah. UNCLOS. UNCLOS at yung Hague Decision na hindi pwede sakupin ng China yung Mag-isa Mandas yun lang, Land. yung mag-isa yung buong West. So yun lang, no? Is already an international decision Okay. na China must also obey kasi part sila ng United United Nations. Nations. Unless kung wala, hindi sila kasali talaga doon, signatory sila doon. Oo, signatory pa, pero binabaliwala nila. Kaya wala sila kung sa moral ground, wala sila talaga sa usapan na ito. Ang problema ho natin talaga, ibig sabihin, yun nga, sabi nyo nga, yung kung nandun yung US bases ay hindi makakagalaw. Pero siguro kahit nandyan wala yung US bases, kung yung ating mga naging pangulo ay may yung mga matatawag nating masasabi natin sa English na may balls or they have the guts, no? Basta maging firm lang, not necessarily aggressive or courageous or ano, basta maging firm na ito yung dapat masunod na pagkakasunduan sa UNCLOS, decision ng UNCLOS or hindi pa man dinesisyonan ng Hague, pero yung respect na binuo ng UNCLOS noon na kanya-kanyang bansa may kanya-kanyang territory. Na pwede ka lang makidaan pero hindi pwedeng gamitin para sa iyo. Yun po, no? So And yung isang bansa na talagang lumaban sa China dahil sa South China Sea ay yung Vietnam. No? opo, mas maliit siyang diamak sa atin. Marami, yeah. Yung time na yun, mas mahina yung armed forces nila.
Pero lumaban talaga sila, maraming namatay sa kanila, no? Na sa labanan na yun, pero nakuha nila yung respect, Gusto nila, oo. yung respect ng international Wala. community. At ngayon, ingat na yung China magpun sa kanila. Hindi sila basta-basta rin Oo. nila ng China. Pag pumasok dyan, talagang Binabanatan nila. Binabanatan ka agad. Yun po ang kulang talaga, yung ating mga naging Pangulo. Pati yung Indonesia, no? Mm. Hinarang ay sila ni papasok yan, mismong Widodo. talagang kinakanyo nila. Mm. Talagang lumulubog yung mga inchik, no? Pero kita mo, wala nang gera. Hindi naman. Yun po ang isang yun nga yung sinasabi ni Kernel na itong si dating Pangulong Duterte, ang kumbaga nagbigay sa China ng malayang gawin yung gusto niya dahil sa pagsalita niya doon sa national TV na pagdating sa China ay inutil ako dyan. So yung kung sino ang gusto niyong lumaban sa inyo, ayan, katulad dyan si Carpio, kung gusto niya lumaban, bahala siya. Basta ako hindi ko ilalaban ang Pilipinas natin sa giyera. Eh, hindi naman ginera nga yung mga pumalag eh. Nakita naman natin pumalag yung Vietnam. Nakita rin natin pumalag yung Korea, pumalag yung Indonesia, yung Japan. Wala namang ginera eh. Tayo, talagang water cannon tayo. Oo, tayo wina-water cannon, pumapayag pa yung ating Wala tayong ginagawa. presidente. Sinagasaan yung ating isang bangka, ang sabi ni Duterte, ni Ginoong Duterte, ay aksidente yun eh. May accidents happen. Anyway, gusto Kayo po. ko idagdag na yung focus ko nandun pa rin sa control ng territory. Yes. Yun Para po sa akin may kasi, mali yung ginagawa natin, nakapokus tayo doon sa dagat. Hindi yun ang intention ng China eh. Ang intention ng China, yung lupa, control yung lupa. So ano ginagawa nila? Una yung malampaya, kinuha nila. Bilyon ang pumasok nila para makontrol yung malampaya. Puro yung chick, kasama na siya. Dennis Uy. Si Dennis Uy. Opo. So yun, malaking bagay kasi yun, yung provision ng Binenta oil. nila Husi. Yung Lacus. Oo. Pero tapos, tingnan mo yung ginagawa nilang means of control, yung mga tren nga, nagbigay siya ng malaking loans para magawa yung railway railways. sa Bisaya, sa Mindanao, at saka dito sa Bicol. Parte ng kanila ng control ng territory. Ibig nyo sabihin, economic. Yes, Ang gagamitin nila is economic. Yeah, that's correct. So, ito naman, pati anong pinakadelikadong ginawa ng Pilipinas, nung pinayagan nila yung incheck na maglagay ng transmission facility sa loob ng Opo, Kapalinando. si Dito ni Dennis Uy. Kanya sa ganyan, Oo. dito, kanya lahat yan. So, ako, sa totoo lang, sinabi ko doon sa samahan na, China, anong pangalan ng Kilusang kontra China. Kilusang Pagkatsi, papasok na ako doon para na magkaroon ng personality na magsalita in the way na I'm talking today. Dahil maraming namimiss yung gobyerno eh. At yung tao, yung Pilipino, nakapokus tayo dun sa West Philippines, hindi yan ng China. Etong lang, nandito sila eh. So anong mangyayari? Katulad yung sinasabi Vietnam, wala silang pakiram doon. Kandulo sila lang and unti-unti nakakontrol nila. And part of the control, the biggest part of the control mechanism Is the government. Yung government. At saka ipapasukin yung as many Chinese as possible. Hindi na sila rito eh. Meron isang sumulat sa akin, nag-text sa akin na Katanbanes, yung buong Katanbanes daw, resort, puro yung chick na. Yung western coast, nilalagyan ng resort ng China. That is precisely yung ginagawa nila para makontrol yung lupa. So, parang nasasaktan pa ako na walang nakikinig sa akin. Puro tas respect. Siguro naman, may nagawa ka tayo. Wala. Hindi natin sila mapigil eh. Ang plano ko sana, talagang sumama na tayo muli. Sa US, let US do that. Let us do our controlling our own territory. Sa atin, dito sa loob ng Pilipinas. Sa loob ng Pilipinas, ang dami-dami na in-check dito. Milyon na. Paano pag sinabi sila, okay, let's invade China, ano gagawin ng Pilipinas? Milyon yung mga in-check natin sa loob. Nakakalungkot. Kaya one of these days, pag naging head na ko ng China, magsasalita na ako. Nakaraw kasi hindi ako sasalita, wala akong personality. Pero
Ay, nayayamot na. Ayun nga, yun nga, napag-aralan pa na yung dito communication ni Dennis Uy is just a front. More than 40% of the share from dito ay mainland China government. China China Telecom. Ano ba na, one vote lang sa atin doon? Yun nga po, One vote. one vote lang ang pwedeng mangyari sa atin doon. One vote. Sabi, Kaya sobra na yun talaga yung nakikita natin na dalawa yung ginagawa niya habang naggugulo siya kunyari sa West Philippine Sea. Dito naman, busy rin sila sa pag-accumulate ng mga properties at lahat-lahat na at saka business na pwede nilang pasukin. Nagiging mayor na nga sila. O yun na nga po. Yun na nga po. Nga sa Bamban, yun. Pero mayroon pa eh. Meron pa isa. Oo. At meron na raw ako Commodore na yung chick, nasa Coast Guard. Nakakita ko na dito sa TV. Opo, meron pong pinapasok sila sa Philippine Coast Guard na Reserve. ilang sundalo na Mga reserve. reserve ano raw Reserve force. forces ng Coast Guard. Na Eh, in-chief. biro mo, Pilipino, pero tapos, Pilipino yun tayo, meron tayong sundalong banyaga. Yun. Yun ang isang malaking, parang maling-mali ata yun na. And at the same time, yung banyagang nakapasok na yun na sa atin, eh yun yung umaaway sa atin. So, makakatawa po talaga na nakakalungkot. Nakakalungkot. Oo. Tayong tumawa sa rin. Pagkakamali natin, naglagay tayo ng presidente ng Bobo. Hindi alam kung gagawin. Walang kontrol sa military ng presidente. Opo, yun. Samantalang yung armed forces, kayang handle yung problema na yan. Bali, ang problema nga rin po dyan, hindi tayo yung naglagay ng presidente ng bobo na sinasabi nyo. Yung nga po sa pag-iimbestiga ni General Eli, itong nagpapatuloy ng polisiya ni Ginoong Duterte tungkol siya sa Chachatina na kunyari nagpapagandang pwesto lang itong si Junior Marcos, pero actually hindi rin niya pinakikialaman, kumaga, dahil nga sa isa lang siya sa mga produkto ng ito nga sinasabi ni General Eli na imbestigahan ng gusto na nung maisip nyo nga na tawagan siya tungkol doon yung itong Dayaan 2022. Kaya eto masakit na ating nangyayari na ayan sa panahon nito ni Junior Marcos meron ng pinayagan na banyagang check parte na ng Coast Guard. Dito yan, ang malungkot, si Marcos, na dinitil smuggler na in-check as ambassador sa China, against the law na nga eh. Hindi ba nahihiya na kinukontra niya yung batas, tira pa rin kasi kontrolado na yung smuggling. Itong ginawa ng ambassador, parang control of law ng goods, yung illegal drugs from China. Hindi ang purpose niya kaya ginawa siyang So all smuggling products from anything like cellphones or lahat hanggang pati drugs yung ibig nyo sabihin. 100% na natin ng importation ng drugs sa China eh. Almost 100%. Talagang hindi natin ilagay. So ano po masasabi nyo tungkol doon sa yun nga, yung pagdami ng pogo na yan na sa tingin na ng marami iba na, hindi na siya negosyo lang. Well, dumami ang pogo sa time ni Digong, no? Former President Rodrigo Duterte. In fact, at ngayon, gumawa sa itong latest SONA, gumawa ng statement ang presidente na from now on walang pogo. Parang binago lang yung pangalan eh. Yung 8 na pogo na nandoon na, itong mga malalaking pogo ay tuloy sila. May ibang pangalan nila. Oo. Yung mga small pogo, mga
more than 200 million, yun ang natanggal. Pero ang talagang yung itong Malalaki. malalaki, no? Yung sa Cavite, no? Isang island Sa doon. island. Yung ba'y natanggal? Hindi nga po. Nandiyan pa sila, Oo. no? At doon, itong mga malalaking pogo, nandiyan pa. At ang masakit doon, yung mismong island, parang hindi na natin pag-aari. Kumbaga, pag-aari nga ng China dahil sa binili nila yung property. Pero, under Philippines pa rin ho yun. Dapat, yung ating mga Hindi na- karapatang bilang Hindi- pamahalaan, meron tayo doon. Eh, bawal tayo rin. Oo nga. Hindi nyo nasisilip. Ay ang dalawa, ang Pilipino na may control doon sa Cavite. Yun, Secretary of Justice, Aha. at Secretary of Local Government. Sila Dalawa. sila ang may control doon. Dapat, eh. oo. Kaya hindi magalaw yung mga yon. Kalaban nila yung SOJ eh. O bakit hindi nagagalaw din yung iba? Dahil si Marcos, nagpan din eh. Kasali. Protector ng mga pugo. So, paano mo lalabanan yung mga yan? Kumbaga, hindi lang lumulutang, pero kasali rin siya, kumbaga. Oo, kasali talagang this is ang talagang solusyon dyan na yung power. Kailangan matanggal sila. Hindi maaras yung problema rito. Hanggat nadudumi yung dalawa eh. So, yung ibig sabihin talagang wala talagang tayong maaasahan sa gobyernong mga ito dahil at saka kapulisan at saka ang sandatahang lakas hanggat ang nag-uutos sa kanila ay nagsasabi ng wag, Oh, yun. wag. Isang sample past 2 weeks, yung Chief PNP, nag-utos na yung nag-grade ng mga pugo na magandang performance, kumalat ang mga equipment, yung mga in-check na napatapon. Alam mo yung ginawa, Nirelieve, oo. Yun. Alam mo kung bakit? Sino nag-order nung pag-relieve? Yung Chief PNP. Sino nagsabi sa Chief PNP? Si Lisa. Lahat ng Chief PNP, siya ang kahit naman yung chief ng forces sa rin. Kaya napakalungkot itong pangangalakan. Imagine na, gumawa ng tama itong mga pulis. Tinanggal pa. Tinanggal pa sila. Kasi ay pa natanggapin kung sila nag-utos. Hindi rin, sinabi rin nila, higher headquarters. Alam, basta ngayon, talagang si yung chief PNP. Ayaw lang sabihin kung sino ang nag-appoint sa kanya. Ayaw lang Si sabihin ni Si Lisa. Chief PNP kung meron pang nag-utos sa kanya. Yun, si Lisa rin. Lahat yan si Lisa. Ito, ano. So, ibig sabihin, ito pong West Philippine Sea ay isa lamang na puzzle, no? One piece of the puzzle na ginagawa ng China para makontrol itong Pilipinas dahil nga doon sa gusto nilang makontrol yung daloy ng shipping, ano ho? Kasi ang kahit nga hindi na yung langis, tama po ba na kahit nga hindi langis gold mine na po kasi itong kaya nga rin gustong-gusto nilang makuha yung China yung Taiwan dahil yung dalawang straits yun ang gusto nilang makontrol, no? Hindi po yung Taiwan Straits at saka itong ating nandito sa ating banda yung tinatawag na Formosa Straits, which is the gateway ng buong mundo papuntang Asia. Kaya rin naman ayaw rin bumitaw ng Allied Forces sa pagsuporta sa pagpigil niyan kasi nga alam nila yung pakay ni Jinping diyan sa dalawang straits na yan. Pag siya nakakontrol, papatayin niya yung daloy maaaring patayin niya yung daloy ng European at saka ng US. Pero hindi yun ang mas importante sa kanila dahil magagalit ang buong mundo pag tinanggal mo yung flow ng trade. Gusto pa rin nilang hindi mapasok ng US yung dagat. Pag napasok nila, di sakop na lahat. Paano lalaban yung US sa Pilipinas? Kasakop na ng China lahat. Yun ang hindi natin nakikita. Tinitingnan natin yung US Philippines in terms of yung flow ng shipping. Trade. Hindi yun talaga eh. Hindi pa, kasi po, shipping yung very long time. Kung nakilala ko, hindi yun ang pamilya. ang nasa isip ko po, kasi kung may control sila ron, sila ang makakapag-demand ng gusto nila na kailangan mag-bend naman itong US, itong Allied Forces, sa gusto nila.
kaya yung control noon ang tinitingnan kung gustong-gusto nilang mangyari. Yung control talaga. Kasi for military purposes, gusto nila Kasama rin po control. yun, military Hindi yung purposes. hindi yun eh, hindi yun. Kasi yung once na maging control nila itong dalawang state na to, mas magiging superpower na sila sa US eh. Exactly. Ayan, Exactly. ayan. At saka wala na magagawa yung Taiwan. Ako, hindi na magagawa yung Taiwan. Kasi yun na nga ho, dahil control na nila, magbe-bend na rin itong mga negosyante ng US at saka ng ano. Tama. Kaya talaga yung control, yun ang pinaka main ng West Philippine Sea at saka dito sa loob ng bansa natin. Control is the key. Hindi lang naman, gusto ko lang ma-correct na hindi purely economic yung it's really military. Ginagamit nila. Military objectives nila. Yun lang talaga. So, General Eli, ano po maidadagdag dito? Well, kailangan talaga na yung gobyerno natin ay magtrabaho sa interes ng Pilipinas, hindi sa interes ng ibang bansa. At kaya sila bibigay ng pabor sa China, for example, dahil pera yan. Nanginginabang sila. Kung nakikinabang sila. And then, ang isang malaking problema pa ay ngayon na nagkaroon na ng split ang Duterte at yung Marcos, sinusuportahan ng inchik si Duterte para mapatalsik si Marcos at mailagay si Sara Duterte. So, kung ito yung mangyari, ay talagang babagsak talaga ang Pilipinas na ganyan. So, ito dapat ay gawa na natin, maghanda na tayo sa mga ganito. Parang hindi na. Pero pakita natin, tayo mga taong bayan, na hindi na pwede ito. Bakit ang problema? Igiin na natin. Yung presidente ang problema natin. Oo, Kahit yung tama, hindi ginagawa. Yung mali na ginagawa. Kailangan igiit na natin talaga yung karapatan ng Pilipino. No? Yun po. No? Tama. At ang kinakawan kasi, ang kanilang well, sa kanila lahat ang power, no? Sa kanila ang military, sa kanila ang police. So, parang ginagawa na nilang private army itong dalawa para magawa yung kanilang gusto. Exactly. No? So, dito, makuha din ng mga military na sa ating constitution, protector kayo ng ating tao. Protector kayo ng constitution. So, dapat Dapat, ang pan ngayon kasi, kung nagsalpukan itong dalawa, yun ang isang event na nakikita natin na makapagpasok tayo at sabi, oh, bakit kayo nagsasalpukan? Ano pinag-aawayan nyo? Anong national interest ang pinag-aawayan nyo? Wala. Nagsalpukan Self-interest sila lang. because of vested interest. No? Dati, they are supposed to be a unified team. Binoto nga sila ng tao because unified sila, no? Ilang mga supporters. Yes. Talagang sila at nakita rin ng kanila na kung unified ito, ay magandang ang gobyerno dating dapat. Hindi natin nakikita na ang gobyerno natin maganda. Ang dami nga sinasabi sa mga zona nila, pinapaganda nila, pero wala naman. 5,500 na flood control project. Wala. 2 araw, baha ang buong Metro Manila. Binanggada ng barko. No? So pati yung PhilHealth natin, nagkakaproblema. Hindi sabihin na, ang bigas, sabi, magiging 20, wala, 60. At ngayon, mayroon silang pinalabas na statistika na sa 62 pesos lang, ay hindi na pobre ang tao pagka makabili ng 62 pesos a day. For family of 5, ha? Yung pala noodles lang gusto nilang pakain. Itlog, noodles, wala nang pa, no? I mean, starvation pa yun, no? Oo. Pero ito yung gobyerno natin na nagsasabi niyan. In other words, talagang
dapat makita ng tao na niloloko na tayo ngayon. 5,500 bilyon na pera ang ginastos doon. Nasaan ngayon yun? Walang nangyari. Pinakita lang ng isang malakas na bagyo. Oo, na nagsisinungaling Nagsisinungaling po mo. Pinalakpakan siya ng gusto doon, ha? Oo. Nabasa ba niyo yung YouTube report kanina? Po, tungkol po sa Ano, kay Lisa. Kapatid niya, sa Facebook. Kaya bango na siya. Kapatid na nakakahiya. So, yun po ang sabi nga ni General Eli, kayong mga nandyan sa AFP, no? Kayo ay taong bayan, parte kayo ng taong bayan. Sumusweldo kayo sa taxes ng taong bayan. Sana makita nyo na hindi dapat ang punoprotektahan ay yung, sabi nga ni General Eli, yung mga politiko lamang na nagdidikta ng gagawin para sa ating mga Pilipino, para sa kanilang interes, hindi para sa interes ng mamamayan o ng ating bansa. Nakikita naman ninyo, no, ng mga taga-AFP na kung para sa Pilipinas naman, bakit hindi nila pinipigilan yung China sa paggawa ng puro kalokohan din sa ating bansa, sa loob at labas. O, doon pa lang makikita nyo na kung anong klaseng pangulo at pangalawang pangulo at mga nandyang senador at congressman na hindi para sa Pilipinas ang kanilang pagsisilbi, kung hindi para sa sarili. So, kailangan yun nga yung sinasabi ni Colonel Adonio, igiit na natin ang ating karapatan. Karapatan nating gisingin ang mamamayan, ang AFP, ang PNP kung maaari, na ipakita natin itong gobyerno to dahil hindi naman ito lehitimo, isa rin itong maling gobyerno na kung saan ang mga kriminal ang nakapwesto. Yung mga nakamembro ng mga nagsisindikato. Ayan, katulad nga po ng sino ba na-involve sa mga sindikato ng pagtaas ng sibuyas? Yung asawa, ng asawa, nung sinasabing, yung kapatid nun, nung sinasabing iniluklok ng maling panalo, kumbaga, dayaan 2022. So, yun po, sana po malaman niyo na hindi po tama itong lahat ng nangyayari at karapatan nyo na kumilos dahil mas mataas po kayo sa mga taong nasa gobyerno dahil kayo lamang ang nagpapasweldo sa kanila at sa mga militar naman dapat nyo malaman na civilian authority is higher than the military authority. Kaya kung ang mga mamayang Pilipino ang magsasalita na, yan na po yung boses ng Pilipinas, hindi yung boses ng ilan. Kaya ayun na lang po siguro ang masasabi namin tungkol dyan. Siguro magpapaalam na rin kami. Kayo po, General Eddie. Well, yun lang, no? Sana yung mga kababayan natin ay isipin yung future generation, no? Dahil itong henerasyon na ito, actually, ang gumawa nitong problema. So, dapat, itong henerasyon din ang magbigay ng solusyon. Kaya naman natin. At kaya natin yan. Kahit na matatanda na tayo. Ikaw. Matatanda lumalaban. Kayo po, Colonel. Ano talaga ng problema, yung issue ng paggalaw ng militar. Actually, araw-araw sinasabi ni Marika, kayo mga sundalo, kayo mga monitor, gumalaw na kayo. Ang hindi na alam, bawal yung under the constitution, hindi pwede magsimula. Yung military dapat yung sibilya, susuporta lang yung military, yun hindi
hindi yun na illegal, gagawin ng military. So, yung effort ko, pag kinakausap ko itong mga general, kako, hindi naman namin kayo pakitubin. Kami rin katibo. Pag andyan na kami, diyan pala ka pumasok. Dahil araw ko, hindi Susuporta kayo ka. allowed. Hindi kayo allowed dyan. On your own. Hindi kayo allowed. Hindi tayo yan. Pag gumalaw sila. Kudeta is power grab. Ang problema naman ng militar, gusto rin nilang, talagang mga taong bayan ba, nagdidesisyon, natatanggalin. Gusto nila makita marami tayo. Yun ang problema, kung hindi pa tayo. Kaya natin ito ginagawa. Ma-inform sila. So, yun na po, ano, salamat po sa inyo sa hanggang sa susunod nating talakayan. Baka ang ating magiging susunod na topic ay election 2025. Meron ba nun? Ewan ko po, dapat po huwag matuloy. Para sa akin, wala yun eh. Pero talakayin na rin po natin para maintindihan din ng mamamayang Pilipino na meron ba nun? Baka balita lang yun. Diretsuhin natin yan. Hindi natin, kung tayo man ang nagano ng interim government, hindi natin papayagan yung election 2025, nandiyan pa yung mga nukulo ko, pa-prediction ko na, nandiyan pa yung smackmatic. Yan po, ang tatalakayin natin sa susunod. Maraming salamat po. Alusin na natin sila, di pwede na. Thank you. Salamat po sa inyong lahat. Kita-kita naman po tayo ulit sa susunod na ating talakayan. Kung pwede, mas malapit naman. Malayo namin eh. Malilipat daw si Father sa New Manila. Pwede na mas malapit sa inyo yun. O, doon tayo. Kay Father. Pero mas ilipot Pareho yung lupa kami. ako, para dyan. Pareho kami. Oo nga po eh. Papasalamat tayo dito sa ating venue na pinrovide ng isang kaibigan nating pare na makabayan din, hindi lamang makadiyos. Kasi ang talagang makadiyos ay makabayan. Dapat yon, ganun yun. Kung makabayan ka, makadiyos ka. Kaya kung makadiyos ka, makabayan ka. Kaya maraming salamat po sa inyo, Father. Hindi na po namin babanggitin ang inyong pangalan for security reasons. At marami pong salamat. Sige, so, Ba't mauna na ako sa podcast din inyo. ba ito? Ha? Podcast din? Anong station sa'yo? Yung station mo sa'yo? Opo, Ang pangalan mo ba yan? ano po, late, patay mo na. Late Delecast. Hindi tayo naka-live ngayon. Hindi nga, okay. Gusto ko yun. Hindi kami at marami naghihintay. Opo.